Mayong hapon, magbinisaya unta ko para malibak nato ning taga Manila. Pero sagdi na lang, magtinagalog na lang ta. Welcome to the participants of this assembly. Special greetings kay Mayor Flora Villarosa, isang idol ko sa local governance kasi bilib na bilib talaga ako sa nagagawa mo, Mayor, sa lungsod mo. At saka greetings din sa iba pang miyembro ng Bakas. Ang nangyari sa Siayan nitong mahigit 6 na taon na siya rin ang term ni Mayor Villarosa, dapat mangyari din sa ibang lugar. Noon, kumbaga may distinction ang Siayan. Champion siya dahil siya ang poorest municipality in the whole Philippines. Ngayon, hindi na siya poorest. Three from the bottom na lang ata. Pero yun, parang, ano namang kahulugan yan? Mahigit 30% ng mahirap sa Siayan ay nakaahon na at hindi na sila nabibilang as kasama sa mahirap. Ito po ay napakalaking achievement. Ang challenge kay Mayor Flora, at sigurado ako na kaya mo naman ito, Mayor, ay bababa pa from 70% to below 50% within the next few years. Gusto ko ilugar itong ginagawa ninyo sa national. Siyempre, importante yung ginagawa nyo sa 6 na municipalities. Maraming tao na yan. Pero sa totoo lang, itong ginagawa nyo ay importante para sa buong Pilipinas. Unang-una na lang, yung dinaanan ng Bakas ay magiging example sa ASAP program, sa Accelerated Poverty Reduction Program. Alam ko na si Secretary Marrojas at ang plano niya pag siya ang manalo ay kukuha rin ng lessons sa trabaho ng Bakas at partikular sa trabaho dyan sa Siayan. Ang anti-poverty programs ng gobyerno, the administration of President Aquino ay nakatutok sa social protection, nakatutok sa 4Ps, tawag nito, PhilHealth, and so on. Pero malaking problema pa rin ang kontribusyon ng economic development sa poverty. At isang leksyon sa mga nag-aaral ng paano mas magiging productive of poverty reduction ang economic growth ay kailangan ang dynamic ng economic growth, planning man siya at implementation, cooperation man siya ng local government units at national government agencies. Sa huli, napaka-importante na ibaba ang center of gravity ng economic development. So, hindi naman pwede na per municipality lang ang pagbaba. Kasi hindi naman ganong karami yung pareho ni Mayor Villarosa na napaka-entrepreneurial. Kaya ang nangyayari at sana mangyari sa sunod na 6 years ay isang grupo ng mga LGUs ay magpaplano together
nagawa na naman yan ng Bakas. Napabilib ako sa nagawa ng Bakas, hindi lang na-coordinate yung mga economic plans ng 6 na LGUs, na isama pa yung private business. So, ang ipipresent sa inyo sa national government agencies dito sa assembly na to ay plano na ng government at saka private business. So, ang challenge talaga sa national government agencies ay paano mabibigyan ng lahat na pangangailangan, lahat na sangkap ang itong 6 na municipalities na to para mapabilis natin yung implementation ng mga plano nila. Tingin ko ang pinakamabigat na challenge ay sa Philippine Coconut Authority dahil sa napaka-importante ang coconut dito sa 6 na municipalities na to. Balita ko may balak daw na magtayo ng 2 hub. Pero yung replanting, fertilization, intercropping ng kakao at kape, kailangan bilisan kasi itong mga prosesong ito kakain ng maraming taon. Kaya dapat umpisahan na kaagad para in the next few years mafe-feel na yung ng mga tao yung impact ng growth ng economy nitong 6 na municipalities. Mabigat po ang trabaho ninyo. I wish you good luck at sorry hindi ako makakapunta. Marami pong trabaho dito sa Maynila. Pero bibisita pa rin ako dyan sa Bakas. Ganap ako ng time. Mayong hapon. Daghang salamat.